Hindi nila kailanman tunay na alam kung ano ang itsura nila sa paningin ng iba. Hindi dahil sila'y bulag, kundi dahil sinanay nila ang sarili nilang huwag tumingin. Sa salamin, sa mga papuri, sa refleksyon sa bintana ng mga stores. Dahil ang makita ang sarili ay nangangahulugang husgahan ang sarili at pagod na silang husgahan. Ang mga introvert na ito ay gumugugol ng maraming taon sa pagpipino ng sining ng pagiging invisible. Hindi dahil gusto nila ang katahimikan, kundi dahil natatakot sila sa kung anong kahulugan ng mismong presensya nila. Masyadong awkward, masyadong skinny, masyadong plain. Laging sobra sa mga maling paraan at kulang naman sa mga tamang aspeto. Habang abala ang mundo sa pagpapaganda sa panlabas, ang mga introvert ay umuurong papaloob. Hindi dahil sa kapayapaan, kundi para sa proteksyon. Maaga pa lang ay natutunan na nila na palagi kang sinusuri ng mga tao, gamit ang mga matang hindi kumukurap at mga ngiting walang saysay. Bawat silid ay parang tahimik na interrogation, at tila palaging sila ang suspect. Kaya pinahina nila ang sarili nilang liwanag. Nagsuot sila ng mga kulay na nagpapawala sa kanilang anyo. Naglakad sila na parang multo sa mga pasilyo. Pinahina ang sariling tinig upang di masyadong marinig ng mundo. Pero sa ilalim ng mga sapin ng pagdududa sa sarili at ng maraming taong pakiramdam nila sila ay walang dating, may isang kakaibang apoy na nananatiling naglalagablab. Apoy na gawa sa mga tanong, ng paghihimagsik, ng masidhing pag-usisa. Paano kung mali sila tungkol sa akin? Paano kung ako ang mali tungkol sa sarili ko? Nagsimula nilang mapansin ito sa mga pira-pirasong pagkakataon, sa paraan ng pagkakatitig ng isang tao ng matagal kahit hindi sila nagsisikap na maging kapansin-pansin, sa kung paanong ang kanilang katahimikan ay humahatak ng atensyon. Hindi dahil sila'y nangaagaw nito, kundi dahil ang kanilang hiwaga ay tila naghihikayat ng pag-unawa. Pero kumakapit pa rin ang insecurity na parang basang damit. Gusto nilang maniwala na sila'y maganda, pero ang salitang maganda ay parang pintuang hindi sila kailanman binigyan ng pagkakataon na katukin. Kaya nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng panloob na mundo na masagana at walang hanggan at ng panlabas na sarili na hindi nila kailanman natutunang hangaan. Ngunit narito ang lihim na walang nakakapansin. Ang mga introvert na ito ay nagiging mapanganib. Hindi dahil bigla nilang nakita ang sarili nila bilang kaakit-akit, kundi dahil nagsimula silang makita ang kasinungalingan, na ang kagandahan ay yaong nakikita lamang, na ang kumpiyansa ay kailangang magsimula sa salamin. Hindi. Itinayo nila ang sa kanila mula sa lalim, mula sa mga sakit na hindi sila pinabagsak, mula sa mga salitang hindi mabigkas, at sa mga kaisipang matalim na kayang humiwa ng salamin. At unti-unti, nang hindi humihingi ng pahintulot, tumigil sila sa pagtatago. Hindi sa paraang maingay, hindi sa paraang dramatiko, kundi may presensya. Hindi nila kailangan maging maganda para maalala. Hindi nila kailangan kumislap para maramdaman. Kailangan lang nilang pumasok sa isang silid na buo ang kaluluwa. At sa katahimikang yon, napapatitig ang mga tao. Hindi sa katawan, hindi sa kasuotan, kundi sa gravity. At doon sila nagsimulang magbago. Hindi sa pagiging ibang tao, ngunit sa wakas, natuto silang dalhin ang bigat ng kung sino talaga sila.